What matters most in life? May alam ba kayong tao na naharap sa kamatayan at ang huling habilin ay tungkol sa kayamanang iiwanan? Di ba pari o pastor ang ipinatatawag para mangumpisal at gayon din ang mga mahal sa buhay na nakaalitan upang humingi ng tawad? It is sad that only when a person faces death are we reminded of what matters most in life, a loving relationship with God and family. Nakasulat sa Bible na ang pinakamahalagang utos ay pagmamahal sa Diyos. Sinabi ito ni Moises sa Deuteronomy 6 verses 4 to 5. Binigyang diin ito ni Jesus. Ang sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. The relationship of the Apostle Paul with Jesus was his highest priority. Sinabi niya, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. All the good things that the world can offer pale in comparison to what God can give us, an eternal life through and with Jesus Christ. Ganito tayo kamahal ng ating Ama sa Langit. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang unang umibig sa atin at ngayon ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magmahal din. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay maipadarama natin sa ating kapwa. Kaya masusunod natin ang ikalawang mahalagang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi rin ni Apostol Pedro, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Magdasal po tayo. Panginoon, patawarin po ninyo ako kung higit kong pinahalagahan ang mga bagay sa mundong ito kesa inyo at inyong pagmamahal. Tulungan po ninyo ako, Panginoon, na maipadama ko sa iba ang inyong pagmamahal. In Jesus' name, Amen. And here is our application. Gumawa ng listahan ng mga taong gusto mong maipadama ang pagmamahal ng Diyos. Pray for wisdom kung paano mo ito gagawin. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Deuteronomy 6 verses 4 to 5. And that's it for today's devotional. Sana po ay na-bless kayo. Ako po si Joyce Burton Titular, hoping you join us on Tanglao every day.